Hello guys, welcome ulit dito sa aming YouTube channel. For today's video, isi-share namin sa inyo kung paano namin alagaan ang aming darag native chicken sa edad na day old hanggang 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan na pag-aalaga ng aming darag native chicken, hinati namin sa 4 na stages ito para ma-monitor namin ng maayos ang kanilang mga kalusugan, vaccination program, breeding program at drinking water program. Ang 4 na stages na ito ay yung brooding stage, pre-hardening stage, hardening at sa yung pre-growing out stage. So magsisimula tayo dito sa brooding stage. Sa brooding stage, ang mga sisiw ay mananatili dito sa loob ng 1 linggo sa loob ng brooder. So ang pakain dito namin is ang chick booster. Continuous ito sa buong araw, 24 hours, at saka yung ilaw 24 hours din. Ang requirement sa pailaw ay 1 watt per chick. So bali continuous ito sa buong araw sa loob ng 1 linggo. Sa drinking water, naglalagay kami ng multivitamins, probiotics at saka plain water. Ang probiotics ay ginagawa naming sarili. Halimbawa yung mga fermented plant juice at iba pa. At sa vaccination, ang binabaksin namin dito sa loob ng 1 to 7 days ay yung Newcastle disease B1B1 plus IB. Sisiguraduhin lang na mabuti yung kalusugan ng mga sisiw bago natin i-vaccine. Ang susunod naming stage ay yung pre-hardening. Sa pre-hardening, nag-design din kami ng cage, ng kulungan na yung harap lang yung open at yung gilid at ang likod ay sarado pa. Ibig sabihin ay inuunti-unti namin ini-expose sa hangin. Hindi namin basta-basta ini-expose kaagad ang sisiw sa hangin. So ito, nasa 8th day hanggang 15th day sila dito. So depende sa size ng kulungan mo at sa dami ng sisiw mo. So sa pagkain ganun pa din. Continuous pa rin na chick booster at yung drinking water ganun pa rin, multivitamins, probiotics at plain water. Sa vaccination, ang susunod naming program dito ay yung Newcastle disease Lasota. So within 14 days yan ang pagbaksin namin. Ang yung ilaw, ang sunod na ilaw is 12 hours na lang. Nagbawas ka na lang ng 12 hours. So sa gabi na lang kami nagpapailaw, yung araw wala na. Ang next ay yung hardening. So dito sa hardening, gumawa na kami ng isang cage din o kulungan na open na ang lahat. Sa likod, sa taas, sa gilid. So nahanginan na sila at unti-unti na namin ine-expose sa hangin at yung araw, maarawan din sila. So dito is 16 day hanggang 30th day. So ang pinapakain din namin pa rin is chick booster, pero unti-unti na namin by percentage 25, 50, 75% transition sa susunod na program namin na feeding is chick starter. So sa drinking water wala pa rin nagbago, ganun pa rin, multivitamins, probiotics at plain water. So sa vaccination, magbabaksin na kami dito sa Fowlpox. Nagbabaksin kami sa Fowlpox pagka breeder qualified lang for breeders. Para sa kakatayin, hindi na kami nagbabaksin kasi kakatayin na rin naman sila.
So sa stage na ito, ang ilaw ay hindi na required. Yung pang-apat ay yung pre-growing out stage. Yung pre-growing out stage ay yung preparation para sa growing out. Dito, binababa na namin sila sa lupa at magsisimula na silang mag-scratch, magsampa. Hindi lang muna makakapag-ranging sila. So yung bedding namin diyan is yung carbonated na rice hull, at saka hinalo namin ng bagong rice hull talaga. So 50-50. So yung edad nila dito is 30 to 60 day. So depende naman sa size ng iyong dimension ng iyong pen, at saka yung sa dami ng sisiw na ilalagay mo. So yung pakain namin dito is magsisimula na kami ng chick starter. Pero yung pakain namin hindi na continuous dito, is aga lang at saka hapon. So sa drinking water, unti-unti na namin nagbabawas kami na ng multivitamins. More na kami sa probiotics at saka plain water na lang. So sa vaccination, nag-administer kami ng vaccination na Coryza for breeders only. So yung mga kakatayin, hindi na kami nagbabaksin, kasi sa susunod na stage ay sa growing out na sila. So pakain lang sila ng kain. So kakatay lang din naman sila in 3.5 months hanggang 4 months, depende sa pag-aalaga. So yun lang po yung 4 na stages sa napaloob sa 2 buwan ng pag-aalaga namin sa aming darag native chicken, from day 1 hanggang 60 days or 2 buwan. So yung additional tips lang namin dito is yung kailangan within sa mga stages na ito ay ang kailangan lang natin ay yung mabilis nating mga mata sa pag-oobserba ng mga may masakit na mga manok. So kailangan isolate ka agad at gamutin yung mga may sakit na sisiw. So ibuko dito at ilagay sa isang isolated na kulungan or lugar na hindi makakapag-contaminate sa iba. Yung susunod ay yung proper handling at disposal ng vaccine. So kailangan i-handle at dispose natin ng maayos, either sunugin or ilibing ng malalim after na matapos yung pagbabaksin. So as normal, regular disinfection at saka proper na pagsunod ng biosecurity sa buong farm ay maiiwasan natin ang pagkalat ng mga sakit. Yun lang sa araw na ito. Salamat sa pagsubaybay, at sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat.